Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, this is an update video guys of my previous content, yung ating gear ratio comparison video. So kung hindi nyo pa napapanood yun guys, feel free to watch yun guys kung hindi nyo pa napapanood, kasi may mga informations din ako dun guys na informative, lalong-lalo na dun sa mga beginners na mga nagtatamiya. So as I've said kanina guys, no, this will be an update video of my gear ratio comparison. So for this time guys, naisipan ko na gawin naman siya into a stock car naman, no? So kasi sa box stock racing guys, wala na tayong magagawang any modification doon sa kit nyo. So very crucial yung pagpili nyo ng kit kapag gusto nyo mag box stock racing. Although wala tayong chance na mag-modify kapag box stock racing guys, however merong mga factors na pwede nating makontrol, no, para mag-gain tayo ng konting advantage doon sa mga ibang box stock kits, kasi hindi naman magkakapare-pareho ng specs yung mga box stock kits natin guys, no. So meron yung mga differences. So one factor na pwede nyong hanapin kapag when it comes to box stock racing, syempre yung chassis mismo na gagamitin nyo. So maraming chassis tayong pwedeng pagpilian guys, no, tulad ng mga ipinapakita ko sa inyo ngayon dito sa screen. So pwedeng i-pause nyo muna tong video guys para makita nyo kung ano yung mga strengths and weaknesses ng some of the chassis guys, no. So maraming chassis kasi yung Tamiya guys. So sa akin naman, I have here an AR chassis na kit na Shadow Shark. So usually common yung AR, MA, and FMA sa box stock racing guys, no, and VZ din yung mga newer generation na chassis. So next naman guys, na factor na pwede nating makontrol when it comes to box stock racing is yung wheel diameter natin. So Tamiya has 3 official wheel diameters guys, the small, medium, and the large diameter. So the advantage of small diameter wheels guys is mas mababa yung ground clearance niyan, lower to the mas lower yung center of gravity niya, so mas stable yan sa mga likuan. However, may konting bawas yan sa top speed naman guys. So kapag pumunta naman kayo dun sa mga large diameter tires, advantage naman yan guys is yung top speed niya. Kasi if you compare a small diameter tire and a large diameter tire guys, yung isang ikot nila guys is mas malayo yung naaabot ng large diameter in one single full turn compared doon sa small guys, no, na one single full turn. So as you can see dyan sa graphics guys, so yan yung concept ng wheel diameter guys, no. So sa akin naman guys, I have here a medium, so dun lang tayo sa gitna kasi naka medium naman talaga yung Shadow Shark, and usually common din yan sa box stock, talagang naka medium yung mga iba. And one disadvantage din guys ng isang large diameter tire guys ay mas mataas yung kanyang ground clearance, so medyo compromise yung kanyang stability naman when it comes to cornering. Another factor guys na pwede nating makontrol when it comes to box stock racing is yung ating tire compound. Tamiya has 4 official tire compound. The low profile tires, very common yan guys sa mga basic kits na nakikita natin. Makapit, good for acceleration, pero pagdating naman sa likuan, cornerings, mabagal yan guys kasi makapit nga. May konting resistance doon guys, so may konting drag. Kasi yung mga kits natin nagdi-drift lang yan into sa corners. Hindi naman yan lumiliko talaga. So the more na makapit yung tire is may mas yan guys, may bawas sa speed. Meron din tayong mga hard tires guys. Usually yung mga hard tires, yun yung mga colorful tires na nakikita natin usually sa mga special kits guys. Magkakaiba-iba ng kulay yan guys. And usually mas matigas yan compared sa low profile tires, and hindi din masyadong makapit, good for cornerings. Next naman is yung super hard tires. May mga ibang kits din na special kits na makakukuha ka ng super hard tires. Ang advantage naman yan guys is mas matigas, mas madulas, mas maganda sa likuan guys, no? So bawas nga lang ng konti doon sa acceleration, pero kung technical naman yung course, for sure advantage yan doon sa kit nyo. And lastly, yung low friction tire na maroon tire. So yan guys, yun yung pinaka madulas na tire ng Tamiya. So low friction siya, so it means na talagang madulas siya and maganda siya sa likuan. And another factor guys
na pwede nating makontrol over backstock racing. Syempre yung topic natin ngayon yung gear ratios. So sa previous video ko nito guys, nung unang gear ratio comparison ko is wala pa akong 5:1 gear ratio. So ngayon meron na. So nadagdagan na tayo, so mas marami tayong data na makukuha. So I have here guys 4 combinations of gear ratios. Unang-una natin yung pinaka high speed natin, yung 351 gear ratio na blue, light blue, and a yellow spar gear. Meron din tayong black na counter gear na for 4:1 gear ratio. The red counter gear for 4.2:1 gear ratio, and they share the same spar gear pala guys, no, yung black and red. And then yung 5:1 naman natin, yung pinakamataas na gear ratio for torque naman, para sa hatak, kung gusto nyo na mas mahatak talaga guys, ito yung pinaka huling gear ratio ni Tamiya. Meron siyang spar gear guys na green, no? So na-install ko na siya guys dito sa chassis ko. So kulang pa ako ng 3.7:1 guys, no? Meron pa yung 3.7:1 pair dito sa 3.5:1 at saka yung yellow spar gear. So wala na akong ganun guys. So eto na muna, 4. And as you can see guys, no, very similar yung concept ng Tamiya dun sa ating real world na mga gearing. So for example, dun sa kapag meron kayong mga motor guys, kung gusto niyo mas mabilis, piliin niyo yung lesser teeth, 'di ba guys, sa sprocket, yung mas maliliit. So ganito din sa Tamiya guys. Kapag gusto niyo ng high speed, dun kayo sa mga mas maliit na spar gear. And habang papataas yan, papalaki pa, mas malapad na din. Compare yung brown at yellow. And yung green naman yung pinakamalapad talaga. More teeth, good for torque. So yun guys, ang mangyayari ngayon is each gear combination, bibigyan ko ng tigda 2 run 1 and run 2. Each run guys, 5 laps lang tayo guys, para hindi naman tayo masyadong matagal matapos. Total of 10 laps all in all. And every run, syempre, ibang set ng batteries yan guys, para wala tayong bias when it comes to power supply. And I will use a one stock motor lang guys, no. And after nun guys, i-compare natin yung mga lap times nila. So yun guys, masyadong mahaba na yung sinasabi ko. Let's go na sa experiment.
And we are done guys sa ating first run result. Tingnan na natin yung resulta. Ito na nga guys, inuna natin yung 5:1 gear ratio. Nakuha niya kanyang best lap guys. Dalawang beses niyang nakuha yung kanyang fastest lap. Sa lap number 3 and lap number 5, the final lap, with just 6.706 seconds. And natapos niya yung full course natin within 34.151 seconds. Sunod naman nating pinatakbo guys yung 4:1 gear ratio. And yung kanyang best lap guys, nakuha niya sa 5th lap, sa final lap, with 6.192 seconds. And natapos niya yung full course within just 31.816 seconds. So, malayong-malayo guys na compare dun sa 5:1. Siguro may at least 2 seconds yan na gap guys. Next is yung 4.2:1 gear ratio natin guys. Nag-peak siya guys sa lap number 2 with 6.296 seconds. And natapos niya yung buong course natin within 32.222 seconds. So medyo mahina ng konti compared to 4:1, pero mabilis pa din compared kay 5:1. And last gear is yung 3.5:1 gear ratio. Yung expected natin guys no, na pinaka may top speed. Yung kanyang fastest lap sa lap number 2 is 6.233 seconds. And natapos niya yung full course natin na 5 laps within just 31.632 seconds. So, mabilis guys, no? Ng konti compared to 4:1. So, siya pa rin yung pinakamabilis natin na gear ratio, guys. Mamaya ko na muna irarank, guys, no? Kapag natapos na yung second run. Punta muna tayong second run. And for this time, guys, medyo iniba ko konti yung order ng ating gear ratio. Let's go! Natapos na ngayong ating second run guys, and ito na yung mga resulta. Inuna natin kanina guys yung 4:1 gear ratio naman guys, no? So nag-peak siya guys at lap number 5 with 6.273 seconds. So gaya ng kanyang first run kanina guys, no? Sa lap number 5 pa din siya nag-peak. And natapos niya yung full 5 laps within 32.185 seconds. And then sinunod na natin yung 4.2:1. Nag-peak siya guys at lap number 2 with 6.3
351 seconds and natapos niya yung full 5 laps within 32.708 seconds. So, konti na lang yung gap guys, no? Millisecond na lang yan. Next natin is yung ating fastest gear ratio, yung 3.5:1. So, nag-peak siya guys sa lap number 5 with 6.257 seconds. And natapos niya yung full course guys with 32.059 seconds. So, dikit-dikit sila guys, no? Lahat sila nag-32. And milliseconds lang yung difference. Pero mabilis pa din talaga si 3.5:1 natapos. And lastly, yung ating 5:1 gear ratio. Nag-peak siya guys at lap number 2 with 6.580 seconds. And natapos niya yung full course within 33.449 seconds. So, as expected guys, pinakamabagal pa din yung ating 5:1 natapos. And now guys, i-rank na natin yung ating both two runs. So, sa first run guys, as expected, si 3.5:1 gear ratio, yung ating number 1. Sumunod si 4:1. Third placer dyan is si 4.2:1. And huli, si 5:1. So, punta naman tayo sa second run guys. Yun, ganun pa din yung resulta guys, no? Una pa din natapos si 3.5:1. Next is si 4:1 gear, si 4.2:1 gear, and last si 5:1 gear ratio. So, same yung result natin guys sa both runs, sa first and second run. Pero if kung mapapansin nyo guys, sa second run, medyo bumagal ng konti yung ating top 3 na gear ratio. So, nag-32 silang lahat compared kay 5:1 na medyo bumilis si 5:1 sa kanyang second run guys. Pero, not enough speed pa din para maka-overtake ng kahit isa man lang na gear ratio. So, that's it guys. That ends my updated gear ratio experiment. So, a little disclaimer lang guys, no? Ano man ang mga resulta sa experiment na ito ay limitado lamang sa mga materials na ginamit ko. Gaya ng chassis na ginamit ko, yung kit, yung battery, at syempre yung track layout na meron ako dito. Posibleng mag-iba pa din ang mga resulta sa ganitong klaseng experiment. Nakadepende yon sa mga materials na meron kayo. Gaya ng chassis, battery, and syempre yung track layout na meron kayo guys. Hanggang dito na lang aking video guys. Sana ay nag-enjoy kayo. See you sa susunod na experiment. Peace!